Matapos tamaan ng injury si Jackson Hayes at hindi makapaglaro para sa Purple and Gold, ay tila merong lumutang na kahinaan ang Los Angeles Lakers. Tatlong magkakasunod na talo na mga repa ang dinadanas ng Los Angeles Lakers ngayon. Ang pangunahing dahilan nito ay nawalan kasi sila ng isang rim protector at maituturing na pader para sa kailang pintura. Matapos kasing hindi makapaglaro si Jackson Hayes sa Purple and Gold dahil sa kanyang injury, ay kita naman natin na madali na lamang nababasag ang kailang depensa, lalo na sa ilalim. Tila basang-basa ng kalaban ng sistema ng Los Angeles Lakers ngayon. Wala na kasing pumupwesto sa kailang pintura. Wilingit sa kaalaman ng marami ay naging number 1 sa defensive rating si Jackson Hayes since February 1. Patuloy lamang na malaki talaga ang naibibigay niyang impact sa depensa para sa Los Angeles Lakers. Kaya naman noong hindi na siya naglaro, ay makikitang malaking butas talaga ang nawala sa depensa ng Purple and Gold. Malaking aspeto din kasi nawala din silang solidong backup center ngayon. Si Maxi Kleber naman na isa ding defensive specialist ay kasalukuyang nagpapagaling din ng injury. Kaya naman pag nawala ang kailang starting center ay wala nang mahugot pa na baraha si JJ Redick. Ang natira na lang kasi sa lineup ay itong si Christian Coloco at Alex Len na tila tamad na tamad maglaro. Kita nyo naman kahit na mid-range ay tinitirahan lamang siya ng ganito ni Giannis Antetokounmpo. Kahit kasi na kaya naman niyang habulin ay wala kang makikitang effort na ginagawa. Hindi lang yan mga repa dahil pati sa 3-point area ay para bang naiilang pa siyang dumepensa. Kaya naman hindi naman natin masisi itong si Reggie Miller kung nasabi niya ito sa mismong laro. Go small if you're the Lakers. Reasonable din naman kasi ang kanyang sinabi. Ang pinakapunto lamang ni Miller dito ay dagdag effort naman para din naman ito sa ikagaganda ng team. Marami kasing pagkakataon na kaya naman niyang at least sirain ang shooting form ng isang player pero hindi niya talaga ginagawa. Tignan nyo na lang to mga repa, halos hindi man lang siya tumalon. Patunay lamang na para bang wala siya talagang interest dumepensa. Sa katunayan ay mas makikita pa nga nating dumepensa ang kailang mga gwardya. Bukod dyan ay pati din sa total rebounds ay ang laki din ng diferensya lalo na kontra Milwaukee Bucks. Sa 19 minutes sa paglalaro ni Alex Len ay nakapagtala lamang siya ng 2 points, 2 rebounds at 1 assist. Si Coloco naman ay 2 points at 1 assist lamang. Bagamat nakapagtala si Luka Doncic ng 45 points, 11 rebounds at 3 assists, ay siyang tunay na kahit na merong mainit sa kupunan, kung kulang naman sa rim protector, hustle plays at depensa ang isang team, ay kaya pa din silang matalo ng kahit na sino. Well, dahil sa kakulangan ng depensa ng Purple and Gold ay lalo pang umugong ang balita na sa darating na off-season ay marami silang minamatyagan sa sentro na mag-fit talaga para kila Luka Doncic at LeBron James. Nandyan sila Naz Reid, Jakob Poeltl at pati nga din itong si Gafford ay gusto din nilang kunin. Well, alam naman natin na matagal-tagal na nagpapahiwatig si Dwight Howard para sa Los Angeles Lakers pero hindi pa din nila ito kinukuha. Sa katunayan ay kahit na kinausap niya na mismo ang owner ng Purple and Gold na si Jeanie Buss ay hindi pa din siya pinagbigyan. Kaya naman sa isang podcast ay isiniwalat mismo ni Howard kung bakit nga ba siya tinanggal ng Los Angeles Lakers at kung bakit magpasa hanggang ngayon ay hindi pa din siya kinukuha. Walang pinakaugat daw nito ay noong tinawag niya ang pansin ni LeBron James dahil sa kakulangan nito sa depensa sa isa sa kailang laban. Ika niya ay hindi daw simpleng pagpuna lamang ang kanyang ginawa kundi minura niya din daw ito, pero sa huli ay paglilinaw ni Howard ay pabiro niya lang daw itong sinabi at hindi daw seryosong galit ang nanaig. Ganun pa man ay tila hindi daw ito nagustuhan ng organisasyon ng Lakers. At ayon kay Howard, yun ang pangunahing dahilan kung bakit siya tinanggal dito. Sa kabila ng kakulangan sa depensa at sentro ay hindi pa din siya kinukonsidera ng kupunan. Walati ang opinyon ng mga fans tungkol dito. Merong ilan na naniniwala na dapat pa siyang bigyan ng pagkakataon. Pero sa kabilang banda ay meron din sang-ayon sa hindi pagkuha ng Lakers kay Dwight Howard. Well, sa palagay niyo mga repa, kailangan pa ba ng Los Angeles Lakers ang serbisyo ni Dwight Howard?